sentence lang, tapos na. Pero ang ginawa niya, 35 minutes, nag-i-speech na naman siya ron. At sinisiraan niya naman kung ano-anong mga sinasabi niya. Para lang yung camera nakatutok sa kanya for 35 minutes. Ang hilig mo, Day. Talaga naman. O, yun, yeah. Wala talagang circus. Propaganda proceeding. Mm. Gaya ng sinabi ko. Ayan. Iniurong na nga ng House Prosecution Panel ang pagsalang sa witness stand ng dalawa pang testigo nila sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara. Alamin natin sa ulat ni MJ Mondehar. Sa layunin na mapabilis ang impeachment trial ay iniurong ng prosecution panel ang presentasyon ng dalawa na lang testigo na ipinatawag sa pamamagitan ng sabpina. We have reduced Iginiit ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na unnecessary at redundant na ang presentasyon kina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. We are doing our part. We have reduced trial dates by lessening our presentation on this article by 2 witnesses, Your Honor. And therefore, we would also request that the same be also a reminder to the defense counsels. Ayon sa prosecution, patotohanan lamang sana ni Lopez na naroon siya sa detention center nang banggiti ni Vice President Duterte ang umunoy banta laban sa Pangulo at sa First Family. Patotohanan din sana niya ang alegasyong may kinausap ang Vice Presidente para isagawa ang umunoy banta. Si Lopez din sana ang magpapatunay sa pagdalo ng media personnel na nag-cover sa November 23, 2024 online press conference ng Vice Presidente. Patotohanan din sana niya ang authenticity at provenance ng video na ipinresenta ng prosekusyon. Samantala, si Bello naman sana ang magpapatunay na may inilabas na transfer order para ilipat si Atty. Lopez sa ibang detention center. Ayon sa prosekusyon, ang transfer order na ito ang naging dahilan kaya nagsagawa ng online press conference ang VP kasama si Atty. Lopez kung saan siya nagbanta. Welcome development naman sa Senate Impeachment Court ang naging hakbang ng prosekusyon. Based on our pre-trial order, the prosecution will present 57 witnesses. The respondent will present 45 witnesses. That's a total of 102 witnesses. At the rate we are going of 2 days per witness, we will finish in 17 months. That's a year and a half, or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. Thank you. Samantala, inamin naman ng prosekusyon na nagkaroon ng pagkalito sa ilang talakayan sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Capunan, hindi isang criminal court ang Senate Impeachment Court. Dahil dito, madalas raw nauuwi sa usaping pangkorte ang palitan ng argumento ng defense at ng prosecution. We are not a criminal court, and much time has been spent. Is there grave threats? Is there inciting to sedition? All of this is relevant. But in the context of, is it by doing these grave threats and by inciting to sedition, does it make the Vice President a violator of the Constitution? Welcome development naman sa defense panel ang naghihakbang ng prosekusyon at umaasa sila na mas napapadali na ang mga pagdinig sa mga susunod na araw. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Ayan, Attorney Sal. Marami pa naman sana excited na makinig sa pagsasalita ni Attorney Zulaika Lopez pero hindi na tinuloy ng prosecution. Ano pong komento ninyo dito, Attorney Sal? Hindi na tinuloy kasi gaya ng sinabi ko, pag yan ay inilagay nila sa witness stand, nako, giba, lalong magigiba sila. Makikita ron kung paano ino-press ang testigo at si Inday Sara. Kitang-kita ang ebidensya. Sinabi na natin yan na nung ako tinanong anong masasabi ko, wala. Delikado, lalo. Masyadong mapanganib. Na-realize nila yan. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan talaga itong presiding officer nito. Na hindi umiimik kasi yung abogada na pinuna na natin nung una pa lang, di ba? Natandaan nyo? Itong abogadang ito na pinagsalita nila, ang hilig talaga nito sa publisidad.
Kasi ito yung inilarawan sa atin nung unang araw pa lang na siya magpipresent ng testigo. Yung pala, nilinlang tayong lahat at nagsalita lang, propaganda lang siya doon para ipakita niya, abogado rito, ay yakitiyak, nanira na siya. Ano-ano lang sinabi niya. Ganun na naman ang ginawa niya kagabi. Sasabihin niya lang, kasi kung ano po yung abogadong matino at hindi gagamit ng plataforma para magpropaganda laban sa kalaban, sasabihin lang, kami po ay nagdesisyon na hindi na namin tatawagin itong dalawang testigong ito, yung si Lopez, itong testigong ito, sapagkat sa tingin namin hindi na kailangan. Tapos na, dapat yun lang eh. One sentence lang, tapos na. Pero ang ginawa niya, 35 minutes, nag-i-speech na naman siya ron. At sinisiraan niya naman kung ano-anong mga sinasabi niya. Para lang yung camera nakatutok sa kanya for 35 minutes. Ang hilig mo dahil. Talaga naman. Yun, yeah. Wala talagang circus. Propaganda proceeding. Gaya ng sinabi ko. Ayan. May isa pang issue dito, Attorney Sal, dahil nga sa Saka nga nagpapatuloy. pala, isa pa, alam mo Yes, itong Attorney. presiding officer nito, pag may objection, sa harap na mag-ruling whether overruled or sustained, pinapabayaan, hindi, bayaan mo muna. I will let you, anak ng tinamaan ng magaling itong preside. Ba't ka pa nag-preside? Buti pa sigat siya niya, baka mas marunong pa sa'yo. Nasabihan ka pa ng mga abogado. Pero buti At na lang, natutuwa Attorney. naman tayo. Natutuwa ako na si Gatchalian nagpa-participate ng gusto. Tama yan. Ikaw ang president. Oo. Ikaw ang dapat na manguna dyan. Yes. Kasi nga lumalabas na sa social media, Attorney Sal, yung mga meme tungkol sa kanya na ano na siya, naging parang presiding officer. Well, ngayon nakikita natin na ano talaga siya. Meron din siyang mga kailangan na ipakita bilang Senate President, Attorney. Hindi lang yan. May ang mga punto de vista niya, may mga kawastuhan na tinatawag. Correct ang kanya mga pinupunto. Ayan. Pero itong issue pa, Attorney Salha, itong sa tinatawag na unvalidated information, dahil nga sa impeachment trial, sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na itinuturing ng NBI bilang unvalidated information yung sinasabi nga Operation Romanov na iniuugnay sa umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. Ayon sa kanya, yung kanilang sa kanilang open source investigation, unang lumitaw yung terminong Romanov sa isang talumpati ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang hakbang dun sa Maisog Rally kung saan nga binanggit umano nito ang pamilyang Marcos. At dagdag pa niya, hindi nakapagbigay ng sapat na ebidensya yung kampo ni VP Sara upang patunayan nga yung umano'y plano laban sa kanya at hindi rin dumalo yung vlogger na para maipaliwanag yung kanya mga pahayag. At samantala, iginiit din ni Senator Alan Peter Cayetano na may manipis na hangganan sa pagitan ng isang babala at saka sa isang banta. Habang nilinaw naman ng NBI yung kanilang investigasyon na nakatuon pa rin do sa umano'y grave threats na binitawan ni VP Sara laban sa Pangulo. Ano pong komento ninyo dito sa sinasabing unvalidated information na NBI attorney? Alam po niyo, yung Operation Romanov na yan. Sabi ng testigo, sa mga unang mga pahayag niya, yun ay operation against Inday Sara. Pero sabi niya kagabi, hindi pala daw operation pala against the family ng Marcos. Nagkaloko-loko na. Yan ang problema. Kaya nga sinabi kong how siya ang investigasyon kasi talaga naman kalokohan lang yung ginawa nilang investigasyon. Talagang ang kanilang plano from the very start mag-file ng kaso. Kahit na yung kaso ng pinapile nila ay wala namang batayan at ginawa pang impeachable offense. Kaya nga ng pinupunto ng mga iba doon kagabi. Yung grave threats mo, ang penalty niyan, maliit. Ganun din yung inciting to sedition mo, available pa. Paano naging high crime yan?
at betrayal of the public trust. O, doon lang may problema na siya. Tsaka talagang makikita niyo na paiba-iba ang kanyang mga salaysay. At the same time, ang klarong-klaro talaga ay umiiwas siyang sagutin ng diretsyo ang mga katanungan. Palagi siyang iwas dito, iwas puso siya palagi. Ginagamit niya ang kanyang pagkabugado. kaya tuloy itong defense lawyer, nayayamot na rin. Panay objection niya kasi tama naman. Ito naman si Bugoy na, bilang abogado. Ayun pa rin, yung kanyang pagkakataon, he shot at prominence. Pagkakataon niya na sumikat dahil ilang araw na siyang nasa TV. Naku talaga naman. Yung tanong na po pwedeng isang sentence lang, inaabot ng ilang paragraphs bago makatanong Talagang gusto nilang pahabain ng mga tanong niya para yung camera nakapokus sa kanya, matagal siyang nandun sa screen. Ayan nga, Attorney Ay, Sal. dong. Nakapagod ka, kaayo, sabi nga. Actually, Attorney Sal, marami talagang napapagod na minsan na makinig. Kahit ngayon hindi masyado nakikinig pero or hindi masyadong alam yung takbo ng impeachment, pero sa moment na yun ng Maraming prosecution. alam mo na wala ka. Yes, Attorney. Ayan. Ano sabi mo? Hindi, alam mo na wala kayo. Marami ang marami ang nakakapansin ng Yes, Attorney Sal. Maraming nakakapansin na every time nga na nagsasalita siya, parang nakaka-feel na din ng naboboard or parang nayayamot na rin napakinggan yung mga sinasabi ng prosecution lawyer, Attorney Sal. Hindi lang yung prosecution lawyer, yung taong nanonood. He's taxing the patience of the watchers. Ayan.